Good morning sa lahat. Tara, basa tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 August 2024. Huwag na kayo magtaka, may nakatakip na tissue dyan sa liig ko. Pangharang yan sa pawis. Pakisabayan ako ng basa guys. Nandito tayo sa Ezekiel chapter 47. Ang batis mula sa templo. Ezekiel chapter 47 verse 1, bumalik kami sa pintuan ng templo, sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ang agos ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Verse 2, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan. Sa gawing silangan doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Verse 3, nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat, sumukat siya ng 500 metro, pagkatapos lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Verse 4, sumukat muli siya ng 500 metro at umabot ito hanggang tuhod. Sumukat siyang muli ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Verse 5, sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Verse 6, sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Verse 7, nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Verse 8, sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Verse 9, lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Verse 10, pupuntahan ito ng mga mangingisda. Ang En-Gedi hanggang En-Eglaim ay magiging lugar ng pangisdaan sapagkat iba't ibang uri ang isda nito, tulad ng nasa dagat Mediteraneo. Verse 11, ngunit ang mga latian ay mananatiling maalat para may makuna ng asin. Verse 12, sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga, hindi malalanta. Ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang galing ang galing nila guys Puno lang makakagaling na ng sakit. At gamot naman ang mga dahon. Ang mga hangganan. Ezekiel chapter, pasensya na kayo, ang init kasi talaga. Kaya ang mga hangganan. Ezekiel chapter 47 verse 13, ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, ito ang gagawing paghahati ng lupain para sa 12 lipi ng Israel. 2 bahagi ang mauuwi sa lipi ni Jose. Verse 14, pare-pareho ang gagawing hati ang lupain ito, ang aking ipinapangako sa inyo, mga magulang, upang maging inyo. Verse 15, ito ang hangganan ng buong lupain sa hilaga ang dagat Mediteraneo, tuloy ng Hitlon sa may papasok ng Hamat at tuloy ng Sidad. Verse 16, Beerota, Sibraim na nasa may hangganan ng Damasco at Hamat hanggang sa Hazar Hatiko sa hangganan ng Hawan. Verse 17, sa makatuwid, ang hangganan sa hilaga ay mula sa dagat Mediteraneo hanggang Hazar Enon sa gawing hilaga ng Damasco. Verse 18, sa silangan mula sa Hazar Enon pagitan ng Damasco at Haoran sa baybayin ng Jordan pagitan ng Gilead at Israel sa dagat sa gawing silangan hanggang Tamar. Verse 19, sa timog mula sa Tamar hanggang sa tubigan ng Meribah Kades, binaybay
ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat Mediteraneo. Verse 20, sa kanluran ang dagat Mediteraneo hanggang sa tapat ng pagpasok sa Hamat. Verse 21, ito ang lupaing hahatiin mo sa mga lipi ng Israel. Verse 22, ito ang pinakamana mo at ng mga taga-ibang lugar na kasama ninyo at nagkaanak ng kasama ninyo. Sila'y ituturing na parang tunay na anak. Sila ituturing na parang tunay na Israelita at kahati sa lupaing mamanahin ng Israel. Ezekiel chapter 47 verse 23, ang mapupunta sa kanila ay magmumula sa bahagi ng liping kinabibilangan niya. Ang paghahati ng lupain, nandito na tayo guys sa Ezekiel chapter 48. Ang paghahati ng lupain, Ezekiel chapter 48 verse 1, ito ang magiging ayos ng partihan ng bawat lipi mula sa dulong hilaga sa gawi ng Hitlon hanggang Libo Hamat at Hazar Inan sa gawing timog ng Damasco mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Dan. Verse 2, kahangga ng lipi. Anong kahangga guys? Verse 2, nandito tayo sa Ezekiel chapter 48 verse 2, kahangga ng lipi ni Dan mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Asher. Verse 3, kahangga ng lipi ni Asher mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Neftali. Verse 4, kahangga ng lipi ni Neftali mula sa silangan hanggang kanluran, isang bahagi para sa lipi ni Manases. Verse 5, kahangga ng lipi ni Manases. Baka hangganan guys. Verse 5, hindi ko kasi itong ibig sabihin ng kahangga, pero pag pinapansin mo yung kanilang parang hangganan ba. Verse 5, kahangga ng lipi ni Manases mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Ephraim. Verse 6, kahangga ng lipi ni Ephraim mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Ruben. Verse 7, kahangga ng lipi ni Ruben mula sa silangan hanggang kanluran ay para naman sa lipi ni Judah. Ang gitnang bahagi ng lupain, Ezekiel chapter 48 verse 8, ang bahaging nasasakupan ng lipi ni Judah ay ibubukod, ang sukat nito ay 12.5 km parisukat, sa loob nito itatayo ang templo. Verse 9, ang iuukol ninyo kay Yahweh ay 12.5 km ang haba at 10 km ang luwang. Verse 10, ganito naman ang gagawing hati sa bahaging iniukol kay Yahweh. Ang inilaang bahagi ay mauwi sa mga pare, 12.5 km ang haba at 5 km naman ang luwang. Ang templo ni Yahweh ay sa gitna nito itatayo. Verse 11, ang bahaging ito ay para sa mga pare, sa mga anak ni Zadok, pagkat patuloy nilang sinunod ang aking mga utos kahit nung tumalikod sa akin ng Israel. Di nila tinularan ang mga Levita. Verse 12, ang bahaging ito ng lupaing itatalaga kay Yahweh ay tanging para sa kanila. Verse 13, katabi nito sa gagawing timog ay para naman sa mga Levita, 12.5 km ang haba at 5 km naman ang luwang. Verse 14, hindi nila ito maaring ipagbili o ipagpalit, ni hindi nila ito maaring isalin sa iba pagkat itinalaga kay Yahweh. Ezekiel chapter 48 verse 15, ang natitirang 2.5 km sa luwang at 12.5 km sa haba ay para sa lahat. Maaari itong tirahan at gamitin ng kahit sino, at sa gitna nito ang lungsod. Verse 16, ito naman ang sukat ng lungsod, 2,250 metro ang haba, gayon din ang luwang. Verse 17, sa paligid nito ay mag-iiwan kayo ng bakanting 125 metro. Verse 18, ang natitira pa sa magkabilang dulo na humahangga. Sabi na sa'yo, hangganan yan eh. Verse 18, ang natitira pa sa magkabilang dulo na humahangga sa bahaging iniukol kay Yahweh na tig 5 kilometro ang haba at 2.5 kilometro ang luwang ay para naman sa mga mag-aasikaso ng lungsod. Lahat ng aanihin dito ay ukol sa kanila. Verse 19, ang mga manggagawang ito sa lungsod ay mula sa iba't ibang lipi ng Israel. Verse 20, lahat ng inyong ibubukod ukol kay Yahweh at sa lungsod ay 12.5 kilometrong parisukat. Ang tanong guys, kasya pa ba ang lupa nila sa generation natin ngayon? Kasya pa ba ang lupang yun para sa mga Israel? Syempre dadami ang tao, diba? Kaya maraming nagkaagawan sa lupa
Kaya maraming nananakop na ibang bansa kasi kulang yung mga lupa nila. Okay, nandito tayo sa Ezekiel chapter 48 verse 21, ang kaparte ng pinuno. Ezekiel chapter 48 verse 21, ang natitira sa magkabilang panig ng itinalaga kay Yahweh at ng bahagi para sa lungsod ay ukol naman sa pinuno ang ukol kay Yahweh. Verse 22, at sa lungsod ay nasa gitna ng dalawang bahagi ukol sa pinuno at ito naman ay nakapagitan sa bahaging ukol sa lipi ni Juda at Benjamin, ang kaparte ng ibang lipi. Ezekiel chapter 48 verse 23, ito naman ang para sa iba pang lipi mula rin sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Benjamin. Verse 24, karatig ng bahagi ng lipi ni Benjamin, ang bahagi naman ukol sa lipi ni Simeon. Verse 25, karatig ng lipi ni Simeon ang ukol sa lipi ni Issachar. Ezekiel chapter 48 verse 26, karatig ng lipi ni Issachar ang ukol sa lipi ni Zebulun. Verse 27, karatig ng lipi ni Zebulun ang ukol sa lipi ni Gad. Verse 28, sa timog ang hangganan ng ukol sa lipi ni Gad ay mula sa Tamar hanggang sa may bukal ng Cadiz, sa hangganan ng Ehipto hanggang sa dagat Mediteraneo. Verse 29, ganyan ang magiging paghahati ng lupain sa mga lipi ng Israel. Ang pintuan ng Jerusalem, Ezekiel chapter 48 verse 30, ganito naman ang tungkol sa mga pintuan ng lungsod sa hilaga, ang luwang ay 2,250 metro. Verse 31, ay 3 pinto para sa lipi ni Ruben, Juda at Levi. Ang pangalan ng mga pintong ito ay isusunod sa pangalan ng mga lipi ng Israel. Verse 32, sa gawing silangan ang luwang ay 2,250 metro, ay 3 pinto rin para naman sa lipi ni Jose, Benjamin at Dan. Ezekiel chapter 48 verse 33, sa gawing timog ang luwang ay 2,250 metro, ay 3 rin ang pinto, at para naman sa lipi ni Simeon, Issachar at Zebulun. Verse 34, sa gawing kanluran ang luwang ay 2,250 metro, ay 3 pinto rin, at para naman sa lipi ni Gad, Asher at Naphtali. Ezekiel chapter 48 verse 35, ang sukat sa paligid ng lungsod ay 9,000 metro. Mula ngayon, ang ipapangalan sa lungsod ay naroon si Yahweh. Kaya nga sila nga talaga. Bukas na tayo guys, Daniel. Okay. Yung aklat ni Daniel, basahin nyo lagi yung headings para maintindihan nyo yung buong aklat. Okay, bye everyone. God bless.